Isa sa 4 na pangunahing ruta papuntang Baguio ang Asperas-Palispis Highway na mas kilala bilang Marcos Highway dito sa Benguet. Sa kahabaan nito matatagpuan ang Badiwan Tunnel, isang rock shed na may habang 327 metro. Pero hindi ito basta-bastang lagusan. Sa tuktok nito ay nakatago ang isang lihim na paraiso na lumilitaw lamang tuwing panahon ng tag-ulan. 3 buwan na ang nakalipas mula nang masilayan natin ang kagandahan ng lugar na ito. Ngayong araw, kasama ang Team Tiwalag ay muli nating aakyatin ang tuktok ng tunnel at maranasan ang kakaibang motocamping adventure. Handa na ba kayong tuklasin ang ganda at misteryo ng Badiwan Tunnel? Tara na't simulan ang kwento ng isang panibagong paglalakbay. Si Kuya Richard nga pala, yung may-ari nitong garden dito. At meron pang falls dyan dati, dito sa may taas. Grabe yung nangyari. Dito na tayo sa famous Lion's Head. Tuloy, kasya kaming lahat dito. Team Tiwalag, ano na? Set na ba? Isa mapagpalang gabi mga biyahero at welcome sa ating YouTube channel. Dito tayo ngayon sa may Tuba Benguet at kasalukuyan nating binabaybay itong kalsada na papunta ng Marcos Highway Tunnel. At balak natin ngayon mag-camping sa itaas ng tunnel. So meron tayong nakausap na lokal kanina at pwede naman daw tayong pumesto doon sa tabi nila. So doon na lang tayo pumesto. Tignan natin kung makakasama ngayon sila Brother Ellie dahil nagkaroon sila ng problema kanina, technical difficulties sa GoPro niya. So sabi niya inaayos na pa daw niya noong mga alas 7. Oras ngayon ay 8:10. So tingnan natin kung makakahabol sila. Panigurado kinabukasan ay maganda-gandang view ang makikita natin. At meron din mga tanim dito actually sa taas ng tunnel na to. May mga nag-garden dito. Kaso ngayon ay walang tubig yung falls. Ngayon pa lang maginaw na mga behero. Temperatura natin ay 20 degrees Celsius. Andito na tayo ngayon sa may viaduct, Badiwan Viaduct. Mga 200 meters andun na tayo agad sa tunnel. Samahan nyo kami kinabukasan mga behero dahil meron pa tayong mga pupuntahan. Ayan, ito na yung trail papunta dun sa may tuktok ng tunnel. Ayun o, taga-toy ka no? Taga dito po kayo? Baka pwede po kaming mag-overnight dyan. Apo, sa taas. May tao po doon? May tao po? Wala. Ay, wala naman. Alis lang din yung bumas. Okay. Pwede po kami mag-overnight? Overnight? Oo. Okay po. Ay, hindi naman po magsashot. Try lang po namin yung spot dyan sa taas. Thank you, sir. Anong pangalan, sir? Ano pong pangalan? Allen. Sir Allen. Thank you po. Thank you, sir. And at meron tayong lokal na nakausap dito, si Sir Allen. Ay, solid. Meron silang mga tanim dito na kuhan, broccoli. Solid. Yun no. Bukas maganda-ganda to. Woo! Nasa tunnel na tayo mga behero. Napakaganda. Pero doon tayo mas safe doon eh. Andito tayo ngayon sa taas ng tunnel mga behero. Titingnan tayo ng spot natin. Simulan na rin natin mga behero yung pagsisetup ng ating tent. Mukhang hindi naman uulan, so hindi na tayo magsisetup ng tarp. At visible yung mga stars ngayon, yung mga between. Kaya kampante naman ako na hindi uulan yan. Malakas lang talaga yung hangin dito. Basic mga behero. Pag-setup agad tayo ng tent. Lakas talaga ng hangin.
Para hindi liparin tong tent, kailangan natin ilagay agad yung gamit natin sa loob. Ayan. Teka. Yun. Pati itong mat, lagay na rin natin. Alright, okay na. Pag setup na tayo, yan na yung magiging itsura ng tent natin. So mga behero, ito na yung kabuuan ng ating shelter. At napaka basic lang magtayo ng tent dahil dala-dala natin tong, anong tawag dito? Easy quick setup tent. quick setup tent. Hindi, count kasi to pagka batak mong ganun, buo na agad siya. Umbrella tent. At yun lang, mabilis lang, mga 2 to 3 minutes ay meron ka ng shelter. Naipasok na rin natin lahat ng gamit natin. At ngayon ay antay na lang natin kung darating pa sila Bro Eli, ang team motor. At syempre pagmasdan natin tong city lights, ang lungsod ng Baguio at ang Tuba, Benguet. Pero ganda rin ng setup oh. Patry nga pre. Okay pre, nang matry ko tong ay, ayos ah. Sige man, stop na tayo. Ganda. Komportable ka dito sa loob. Ito waterproof? Waterproof yan. 2 layer yan. Ito? Oo. Pwede kang itaas yan eh. Ito ba yung ginamit mo doon sa Maykon? Sa dagat? Oo. Sabi mo hindi waterproof. Waterproof yan. Tapos may mga vents po. Solid. At saan mo ito nakuha man? Okay. Okay, hits. Magkano yung ganito? 880. May sukli pa ako doon. Yung binenta ko kasi yung hammock ko. May sukli pa akong 20 pesos. Di ba? Tapos pag bibili mo ng brand new, nasa 5,000 yan. 4 to 5. o, tignan nyo naman kung magkano yung naliless nyo kapag bibili kayo sa ukay compared sa brand new. Yung brand new, halos hindi mo mapapansin eh kapag nag-ukay ka rin kasi may mga ukay na mint condition, di ba man? Parang ganito. Pero ito parang konti eh. Good lang siya, hindi siya yung super Sa bagay. good talaga. Pero magagamit mo pa to ng ilang taon. Oo. Yung Kasi mga ganito. 2 layers to. Bali ito yung waterproof niya. Oo nga. Yung yellow dun sa ilalim kanina nakita mo. Oo. Kanya yun. Yan yung taas mo lang yan pagka mainit. May bintana dun. At least ito mga behero, ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan ilabas yung tarp mo na mahaba. Yan, nakaporma na agad dun sa tent mo. Tapos meron pa ata tong nawawala. Kasi dito may zipper. So meron pa siyang Oo nga no. Yung parang owning niya. Owning niya dito. Kasi may zip siya dito eh. Pero hindi na isama ng seller kaya Ako na yan. masaya pa rin ako dyan. Oh, nice one. Tara, balik na tayo dito. Kaya na dun ha? Pahinga na rin tayo. Dito naman tayo ngayon sa tent natin. Actually, itong tent na ito mga behero ay matagal na rin natin itong gamit. Nung nagsimula pa tayong nagmo-moto adventure, ay nagka-camping na rin tayo sa mga location natin dahil nga mas prefer namin yung mag-camping at ma-enjoy yung spot. Pero hindi namin din-document yun kasi ang priority namin dati is mag-feature ng isang lugar. Ngayon naman ay hindi rin namin sukat akalain na papasok kami sa mundo ng moto camping. At ito na nga, na-enjoy namin. So nagtuloy-tuloy hanggang sa ayun, nakasama namin sila direct. At ayun, the rest is history. Team Tiwalag. Ito, marami na rin itong pinagdaanan yung tent na to. And may mga butas dyan. Yan ay galing sa mga siga. Alright, so mabehero, at simulan na rin natin na magluto. Kumain naman na tayo kanina sa bahay bago tayo umalis. Merienda natin ngayon ay pita bread at
lalagyan natin ng chocolate. Nga pala mga behero, may nag-comment sa previous video natin kung bakit nga daw tayo naka-red light or kung may purpose daw ba yung red light sa isang camping. So, unang-una, ang reason kung bakit tayo naka-red light mga behero ay dahil less attractive ang kulay pulang ilaw sa mga insekto. Sabi nila ay hindi daw nakikita ng insekto yung kulay pulang ilaw. So, kapag makikita nyo, kapag white light yung ginamit nyo sa isang camping at maraming mga insekto, madalas nilalapitan yung ilaw, yung kulay puting ilaw compared sa red light dahil hindi nga ito kita ng ibang insekto. At napatunayan ko naman yan sa isang camping, lalo yung sa Itogon dahil doon napakarami ng insekto. At nung red light yung ginamit natin, konti lang talaga yung lumapit sa ilaw. At isa pa sa mga fellow campers natin, syempre ang red light ay hindi ganun nakakasilaw compared sa white light. So, yun lang naman yung main reason, yung mga pinakarason kung bakit tayo gumagamit ng red light sa camping. Dito nga pala si MJS sa Hey guys. shelter natin. At inaantay namin sila Bro Eli. So, kain muna tayo ng pita bread na may flat tops. Ang sarap nitong papakin lalo pag Ito ng palaman. ganitong lalo sa camp. Basta mga biyahero. Ay, bro. Diretso lang. Dumating na rin sila sa wakas. 11:30 na ata. 11:42. Ito nga pala yung dahilan kung bakit na-delay sila Bro Eli ngayon. Kasi yung GoPro ay nag-update. Akala ko hindi na titino, hindi na aandar. Kailangan lang palang Kailangan lang pala ibiyahe. bumiyahe. Grabe, 2 hours kaming na-delay mga kabiyahero. Oo. Tapos sabi ko, dito ko lang naintindihan sa pagkarating namin. Baka talaga gusto ni Lord na ma-delay kami. Baka may masamang mangyari sa amin. Oo. Sign na din yun. Pero tama lang. Ayun. At least yan. Nag-update na. Ayun, Yan. nice one. Thank you Lord. Na problema Okay. na. Okay na. rolling. Okay na. Ayan, okay na yung GoPro. Nice one. Anong dala mo, bro? Anong dala mo? Saka maghahamok dito. Gahamok ka dito, mabira. Nakahamak sila. Motor. Pag diskartehan ng motor. Oo. Tapos, dalawang hamok kayong ganyan. Pwede. So dahil malamig yung panahon dito, perfect tong warmer patch. Ito. So ito try natin to. Matagal ko na actually itong nakuha. At ngayon lang natin testing. Sabi dito ay 60 Celsius umaabot. Tsaka 18 hours yung duration niya. Tuminit na nga siya. Nararamdaman ko na. So maganda tong gamitin lalo kapag yung mga malalamig na lugar dito sa Cordillera. So good night mga behero, at bukas na lang din tayo magkita-kita at tignan natin yung ganda ng paligid. Dito na rin yung sila Bro Eli. So nagsiset up na sila ng kanilang mga shelter. Tayo naman ay matulog na rin dahil pagod tayo at galing pa tayo sa trabaho. So kinabukasan doon na lang tayo magsama-sama at enjoy natin yung ganda ng spot. Tapos tignan rin natin kung saan tayo mapapadpad kinabukasan. Good night everyone! Good morning mga behera mula dito sa tuktok ng Badiwan Tunnel. Ganda. At tulog pa yung mga kasama natin. Si Vin lang pala yung gising. Dito mga behera, mapapansin nyo may mga tanim na lettuce.
Ayan o. Dito lang na part yung meron. Dito naani nata yung nandun, banda. Ganda rin no? Ang lulusog nila. Tapos ito yung kabundukan. Mount Santo Tomas na pala tong nandito sa taas natin. Ito kasi yung Kabuyaw. Banda dito. Dito naman sa kabila ay mga ombok. Meron din palang mga strawberry. Ayan o. Strawberry. Ito na yung Badiwan Viaduct. Kung mapapansin nyo. Tapos dito mga broccoli yung tanim. Ayan o. May mga upuan din dito mga behero. Ganda dito. Sino mag-aakala na dito sa taas ng tunnel ay merong mga taniman ng gulay at meron pang falls dyan dati dito sa may taas. Kaya sobrang solid nitong spot na to. Dito naman sa pwesto natin ay safe mga behero. Dahil bangin to eh. Tapos yung bangin na to, medyo malawak yung distansya niya mula doon sa taas dito sa may tunnel. May malaglag man na bato ay hindi direktang tatama dito sa pwesto dahil ito ay bangin. Kung makikita nyo, malawak yung nasa 20 meters yung 20 meters pataas yung lawak niya bago dito sa pwesto natin. Ayan o. Ayan, mula dyan sa taas. Nakakalula to. Diba? Mga behero, si Bro Vin Motor ang unang nagising sa Team Motor. Late silang nakarating kagabi dahil nga sa aberya. Pero ang importante dyan ay nakarating pa rin sila ng ligtas at nakasama natin ngayon. Yan mga behero, at di ko na palalampasin yung pagkakataon na batiin yung mga behero na nanonood sa previous vlog natin dito sa may Dibot San Luis Aurora. Sobrang napakaganda ng spot at alam ko na enjoy nyo yung ride natin at camp doon sa Aurora. So mga behero, meron pala mga gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Rexter Damiel ng Butuan City. Maraming salamat idol sa panonood. Kay Majan Top, maraming salamat po. Kay Piggy Bite ng Alberta, Canada, thank you so much po sa panonood. At kay Idol J Max ng Angeles City, Pampanga, maraming salamat. So sa mga biyahero natin dyan, ng mga silent viewers, salamat din po sa inyo sa walang sawang pagtangkilik sa ating mga videos. At asahan nyo po na mas marami pa po tayong lilibuting mga raw spot dito sa Pilipinas kasama ang Team Tiwalag. At ngayon pa lang po mga biyahero, nagpapasalamat ako sa inyo sa walang sawang suporta. Ganon din po sa aking mga kasama. Sa umaga. Grabe yung nangyari. Panoorin nyo lang sa channel ni Bro Eli kung anong nangyari dito kay Harabas. Si Kuya Richard nga pala, yung may-ari nitong garden dito. Itong may mga umbok. Ayan. So nabutan natin, nagdidilig. Pechay Bagyo. Pechay Bagyo daw ang alam ng karamihan. Pero dito sa amin, umbok ang pangalan to. Tapos
Tapos pag hinangin, no? Akala mo siya talaga nagtatap. Kukuhin na yung alam niya nagtatap. Unang lang bigla siya nasagit. Pray Lord, thank you po sa umagang ito. Salamat sa inyong pag-iingat gabay sa amin. Patawarin niyo kami sa iyong mga kasalanan. At thank you din po sa pagkain, sa mga kaibigan narito. Sa fellowship na meron kami, bless niyo po ito. At ang pagkain, bless niyo po may kalakasan ng aming katawan. Ingatan niyo kami hanggang sa aming pag-uwi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's food. Let's food. Let's food. Let's eat. Bro, Bert, nasan ka na? Galaw-galaw. Ating mga uulamin, mga behero, ay napakadami. Siyempre meron din tayong mga prutas. At dito tayo ngayon sa taas ng tunnel. Biruin mo, saan mo nakakita ng nag-camp sa taas ng tunnel? May pa lang yan mga behero. Tingnan nyo naman yan, Team Tiwalag. Tulad ng nakagawian mga behero ay magsasama-sama ulit tayong kakain ng breakfast. Dahil kagabi ay wala na tayong pagkakataon na mag-dinner ng sama-sama dahil late na rin. Kaya ngayon, mas maganda ngayon yung view para makita nyo rin yung view dito. Ayan, habang kumakain kami ay mapagmasdan naman yung view na nakapalibot sa amin. Ayan, napakaganda. Siyempre magkakasama ulit kami, Team Tiwalag, Vin Motor, Helms Motor, Eli Motor, I'm Just Adventures. At ang inyong likod, biyahero. Wala lang sila Derek, sila Bro Albert. So sa next panigurado ay magkakaroon din tayo ng chance makasama sila. Sa ngayon, enjoy muna natin tong ating pagkain kasama ang ating mga kaibigan. Ganda ng view. Sarap. Sarap nito, ang daming sibuyas. Muntik na natapon. Gulat siya eh. Muntik na matapon. Muntik na matapon. Muntik. Okay lang yan, muntik lang yan. Muntik lang naman, okay lang yan. Kain mo, Bero. Nasalo naman ng semento eh. Hindi naman sayang. Pangarap ko makapag-camping yung overlooking natin yung Mayun. Salbay. Kasi yan eh, landmark na mga sikat pa. Tapos rock. Pechay Bagyo. Pechay Bagyo, yung kalawang mustasa. Pang tinola, ay pang nilagang baka. Pero umbok yung pag dito sa mga locals. Ang mas kilala sa pangalang umbok. Ayun. Alright, tapos na rin tayong kumain mga behero. Magligpit na tayo para nang sa ganun mas maaga tayong makapag-pack up at makaligo doon sa falls. Sakto ngayon, mag-alas 12 na. Malamig yung tubig doon sa falls. Alright, alis na rin tayo dito sa spot mga behero, malinis na. At meron tayo pupuntahan ngayon na isang tagong ilog. Tara, tara. Napakaganda ng spot na to. Woo! Panalo, ganda.
Pasok na tayo dito sa may Cannon Road. Dito, mula dito mga biyahero, sa kalsadang ito matatanaw nyo yung Great Wall of Baguio. Dito na tayo sa famous Lion's Head. Walang turista, kunti lang. Sa wakas mga bero, narating na rin natin itong Atake Falls at tayo mag-refresh, maligo dito sa malamig na tubig na nanggagaling doon sa itaas ng Kabundupan. Tamis ko kumain ng ganito. Vino. Sarap. Matapos ang aming motocamping adventure, nagtapos kami sa ilog kung saan sama-sama naming in-enjoy ang malamig at malinis na tubig. Kumain kami ng masarap na pagkain, nagtawanan at nagbahagi ng kwento habang pinapaligiran ng kagandahan ng kalikasan. Tunay na walang katumbas ang ganitong simpleng saya kasama ang mga tropa. Sa huli, pansamantalang nagpaalam ang bawat isa upang umuwi. Bit-bit ang mga alaala ng isang epic na paglalakbay na siguradong di malilimutan. Hanggang sa susunod nating adventure mga biyahero, lagi natin tandaan, ride safe and explore more. Kita-kits ulit sa susunod. Sunset mga biyahero, at alis na rin sila Bro Eli. Ingat kayo mga brother, hanggang sa muli. Tayo naman ay pabalik na rin ng Baguio. Grabe, solid tong adventure natin. At marami pa tayong mga adventure na gagawin na kagaya nito. Sunlight fades away and you fall into my arms. This life is not the same when we're apart. If you follow me tonight, I'll walk with you for life.